Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 12:13. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Madugang wayan headlines kan mga bareta sa lado nasyonal. Import ban sa mga produktong baka asin iba pang hayop nagikan sa Germany. Hinali na kan Department of Agriculture. Nagkapirang senador kaiba sa 73% kan Pinoy na dai pamilyar sa konstitusyon. Sa iba pang pamayukan mga bareta, mga importanteng propwestong ley na ihabol sa pigratipikaran kan Senado. Presidente Ferdinand Marcos Jr. nakidumamay sa pagmundo kan India sa trahedyang sinapo kan sa rong eroplano. Sa lado lokal, PNP Bicol lagduan ng preparasyon para sa 5 minutes response policy. Sa kamugtakan kan panahon, magayagayang panahon lauman, digdi sa kabikulan kunya na aldaw. Sa luwas kan Pilipinas, 291 gadan saruan survivor sa pagbagsakan Air India. At yan ang detalye. Ngunyan sa detalyes nakita kan mga bareta, inutunta sa lado nasyonal. Hinali na kan Department of Agriculture o import ban sa mga produktong baka asin iba pang hayop nagikan sa nasyon kan Germany. Kasunod ini ka naging deklarasyon kan European Union na salbado nagikan sa huma kan foot and mouth disease ang sinambit ng nasyon. Pig-issue ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. ang Memorandum Order No. 29 kung sa'y nakapalaman na ang Germany may kukonsiderar na FMD free na sa presente dahil ligdi ang posibilidad kan kontaminasyon siring man piligro gikan sa pag-angkat kan mga hayop asin mga produktong gikan sa mga ini sadit na sana magigurumduman na ipigpataw kan DA ang temporary ban kan Pebrero matapos i-report kan Germany ang mga kumpirmadong kaso kan FMD sa saindang mga ataman na buffalo duman sa Hoppergarten. Ang abiso pigsumitir sa World Organization for Animal Health kan nagtalikod na Enero. Ang paghalikan ban ini sinyalis man kan potensyal na pagbalik kan mas mahiwas na pagnenegosyo sa mga hayop sa pagultanan kan Pilipinas, siring man kan Germany. Natas tanto piga-aksyonan na kan gobyerno ang paglangkaw kan presyo kan karning urig sa mga merkado ninhuli sa ASF. Sigon Kipalas Press Officer Claire Castro, pigisimbagana kan Department of Agriculture ang problema sa pae kan repopulation program asin paggamit kan bakuna kontra ASF para maibalik ang produksyon kan urig sa mga apektadong lugar. Nagtagaman naman pundo ang ahensya para sa pagbakal nin mga atama na hayop asin mga breeder mantang ipigtutulod ang barakunahan. Mientras tanto sa ngunyan, mayo naman na price control na ipigpapautob ang DA sa balyo kan paglangkaw kan presyo. Pigaadala naman kan gobyerno kung papaano balansihon na day madulugi ang mga nag-aataman ng urig mantang pigoprotehiran ang interes kan mga parabakal. Lagyog nyato ang mga barata nyato ngunyan sa lado lokal. Labi sa 4,000 na mga job vacancies binukasan ka sa Udma, digdi sa Naga. Detalyes kan bareta, Boyet Paderes. Binasang marekal mga aplikante ang mga job vacancies na binukasan sa Naga City sa job fair katakod kal Araldaukan Kagitingan. Ipina-opera sa enda mga first job seekers mantang alibaman gusto makahanap ng bagong trabaho.
Ang padre de pamilyang si Arnold de los Santos, 54 anyos, ang gustong makabalik abroad bilang driver. Masakit subot ang driver sa Pilipinas. Sinabi ka ini, lakulang tabang kun may papasar ang pagtutulod na 200 na dagdag na aldawa na sahod para man sa first time job seeker na si Jeben Rimudo kan gowa bako issue sa ilang halangkaw as sila bubang sweldo. Importante magkaigwal ng experience sigun kay Metro Naga Public Employment Service Head Roderick Reporsado ang Naga Job Fair katuwang ang Department of Labor and Employment ang para din sa selebrasyon kan charter anniversary kan Naga sa Hunyo 18 igwang 3,490 bakanting trabaho sa lokal mantang may 516 man sa overseas. Para sa BBS News, Boyet Padel. BBS Basta Bareta Sigurado. Ngultaan tayo mga bareta sa lado nasyonal. Posible subot na kaibahan na nagkapirang senador sa statistics na 70% o 73% kan mga Pilipino anday pamilyar sa mga nakapalaman na asan man pigpapako kang konstitusyon. Inanbilog na pagka-disganar na naon ang bitan na Attorney Christian Monsod saro sa framers kan 1987 Constitution matapos iparemand kan na Senado o ipinabalik sa Kamara ang ipigsunad na 7 articles of impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte. Pigpaliwanag ni Monsod na ang Senado bilang impeachment court mayong poder na iparemand ang impeachment complaint asin ang sa indang mandato iyon na po nan tulos-tulos kan mga senador na mga judges ang paglitis matapos ining maisunad kan Kamara urog na at nag-aani naman ini min botong 215 gikan sa grupo kan mga kongresista. Subuot garo dai aram kan mga senador ang sa indang responsibilidad asin paninimbagan sa mga namamanwaan na Pinoy. Sa lado ni Manila Representative Attorney Joel Chua saro sa prosecution panel, sinabi ka ini na unconstitutional ang ginibong lakdang kan Senado asin dapat kan mga ining ipaliwanag ang sa indang pagsuway sa indang mandato sa konstitusyon. Saro pang bareta sa lado lokal. Hinabo na motor sa banwaan kan Bumbon na recover dyan sa Magaraw. Detalyas kan bareta, Busoka Esmenda. Na-recover ka na mga autoridad dyan sa Banwaanin Bumbo na Camarinesor ang hinabunan na motorsiklo na konsenini na-recover na dyan sa Banwaanin Magaraw. Itom na Suzuki Smasa motorcycle may plate number E342FU na konsenini na pinarada lang subota ka na biktima sa tubangkan sa indang residensya na konsen ng biktima pinagtanan na alias na si Uwawi. 28 anyos soltero, residente Kambumbon na Camarinesor, mga bandang alas 5:30 subot ni na pagkaaga o ang pagkaaga kan ini madiscovery dyan sa Zona 5 kan Barangay San ma-recover ang motorsiklo dyan sa Barangay San Jose sa Banwaanin Bumbon na Camarinesor na kung saan ini yaon na duman nakaparada sa nasampitan ng lugar alagad ini sinasabing pinaglalay kan dinabis tong suspect ang bumbo na PNP tulos man na nagsagibunin na follow-up operation matapos na mabisto ang suspect sa CCTV camera sa mismong lugar na kung saan ang suspect nabisto kan mga miyembros kan PNP alas 12:35 nin pagkahapon kasugma kan ini sa ginibong follow-up operation nadakop ang nasampitan ng suspect sa Panginoti Pulisa Captain Santa Cruz Jr. OIC kan nasampitan ng hipatura na konsen ang biktima nakaibanan kan mga miyembros kan PNP na pinagdakop ang suspect na si alias Johnson 29 anyos residente kan Banwaanin Pasakaw Camarinesor na konsen ang burubitbit o pinagmamaniho pa kanya nasampitan ng motorsiklo dyan sa Barangay San Isidro Magaraw Camarinesor na nagresulta sa pagkakarestar sa nasampitan ng suspect. Ang nasampitan ng suspetsado yaon ng sa kustudiya kang Bumbon PNP mantang sasangatan in kasong karnaping ang nasampitan ng suspect matapos na magdesider
ang nabiktima na sa ngatanin kaso anasampitan ng sospetsado. Dagdag na bareta sa lado lokalos, Karismanda Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Buwan na kitang 24 minutos, makalis na alas 12 sa mga bareta pa sa lado nasyonal. Inaprobaran kan Department of Trade and Industry ang propestong pagtaunin insentibo sa mga manufacturers kan mga electric vehicles. Sigon ki Trade Secretary Cristina Roque, na sa iyang naaprobaran ang draft kan EV incentive strategy kan Board of Investments. Sa hindaman na isusumitir ini sa Fiscal Incentives Review Board kung saan gigibuhon ang pagmiriting. Ang sinabitang lakdang para magdakol pa lalo ang mga Pinoy na nagbabakal kan mga electric vehicle, sabi pa sa informasyon. Mientras tanto, nagpahayag din pakikidumamay si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa India matapos ang trahedya nangyari sa Air India Flight A171 na nagbagsak harani sa Ahmedabad, India. Dunad kan Air India passenger plane na pasiring kuta na sa London, ang nasa 242 na mga pasahero kan magrampahog ini duman sa norteng sulnupan kan syudad pirang minuto matapos na mag-take off ang eroplano. Sigon kay Presidente Marcos, labi-labing kinamundo kan mga Pilipino ang trahedya, asin kasaro subot kan India, asin ni Prime Minister Narendra Modi ang nasyon sa oras na ini kan sa indang pagmundo. Sigon kay Presidente Marcos, labi-labing ikinamundo kan mga Pinoy ang sinambit ng trahedya. Sa iba pa nga mga bareta na ihabol kan Senado ang namaratipikaran ang nagkapirang mga importanteng propesong ley antes magsarado ang 19th Congress. Kabali sa pigratipikaran sa plenaryo na Bicameral Conference Committee reports, iyo ang mga minasunod kabali digdi ang Judiciary Fiscal Autonomy Bill, Accelerated and Reformed Right-of-Way Bill, Denatured Alcohol Tax Bill, kabali man ang Philippine Nuclear Energy Safety Act, Enhanced Fiscal Regime for Large-Scale Metallic Mining Bill, asin man ang Career Progression System for Public School Teachers and School Leaders Bill. Ang mga propestong ini ipapadara sa Palasyo Malacañang para mapirmahan na kan Presidente asin magin saro ng opisyal na ley. Mientras tanto, sa iba pang mga bareta, nakakahadit para kay House Speaker Ferdinand Romualdez ang desisyon kan Senate Impeachment Court na ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte. So sa iyang diskurso sa plenaryo, tinabandoon ni Romualdez na ang Articles of Impeachment na ipigsumiter kan Kamara ini base sa konstitusyon asin pigsusuportaran kan 215 mga kongresista asin sumobra pa sa 2/3 kan House members. Sigon kay Romualdez, may likay nindang pigsunod ang tamang proseso kan impeachment na parte man kan pagpautob sa indang mandato nin mayong kinakatakutan asin man pigpapaboran. Sinabi ni Romualdez na lakdang kan Kamara simbag sa pangapunan kan mga namamanwaan para magkaigwanin paninimbagan ang mga opisyal kan gobyerno. Waring balita na kitang unya sa lado nasyonal. Nakatalaan magbuo ng unya na aldaw ang roll out kan 20 pesos na rice project para sa minimum wage earners. Ini atindiran mismo kan mga opisyal kan Department of Agriculture, siring man kan Department of Labor and Employment, duman mo na sa NCR ang gigibuhon na distribusyon sa sarong kumpanya sa Manila. Nainot ang sinabi kan DA na direkta na sa mga kampanya ang bakalan kan baratong bagas na pamamahalaan ini kan Food Terminal Incorporated. Inasigurar man kan DA na mantinido sa 20 pesos ang pabarakalan asin dai ini dapat na patungan in presyo kan mga kumpanya. Sa lindungang programa, piglalauman nasa 1.2 milyon kilo kan NFA rice kada bulan ang maipapabakal sa inisyal na target na 120,000 na mga minimum wage workers igdi sa nasyon.
Bareta nakitangon yan sa lado lokal. Nagkisumaro ang National Irrigation Administration Camarines Sur Irrigation Management Office sa Ginibong Brigada Eskwela kan San Ramon Elementary School sa Barangay San Ramon dyan sa Bula, Camarines Sur bilang parte kan preparasyon sa nagadangadang na pagbukas kan klase sa Lunes. Sigon sa NIA Bicol sa Barangay San Ramon Manunuparan, ang San Ramon Pump Irrigation System na nagatabang sa irigasyon kan sobra sa 500 na mga hektaryang kauumahan sa lindung kan San Agustin San Ramon Agrarian Reform Farmers Cooperative. Ang pagkikisumaraw kaniya sa Brigada Eskwela, patunay kan suporta kan ahensya sa sektor kan edukasyon na pigmimidbid na importante sa buhay kan mga parauma. Sa upang baleta sa lado lokal, bilang simbag sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., napakusugon ang serbisyong pangseguridad asin masiguro ang kaligtasan kan lambang namamanuan, lagduan na ang preparasyon ka na PRO5 para sa pagpautob ka na 5 minutes response policy sa bilog na Bicol Region. Sigon kay Police Brigadier General Andre Dizon, ang Regional Director kan PNP Bicol, makondusir sindan in serye ng simulation exercises sa anom na probinsya digdi sa riyon, tangarag iandam ang mga unit sa marikas na pagresponde. Iinoton sa buot ang 7 syudad sa riyon para sa pagpautob kan 3 to 5 minutes response time target. Kabali sa mga lakdang kan PRO5, ang pag-asigurar sa bastanting personahes, tultul na radio communications, asin paggamit kan body-worn cameras tangarig marikas, asin mapakarhay ang sa inang serbisyo sa publiko. Meron tanto sa ibabang bareta, 25 miyembro kan rice clusters, gikan sa Manilain na banwaan sa Albay asin Camarines Sur, ang matriyompong nagtapos sa 5 aldaw na training sa harvest and post-harvest handling of rice na ginibo iniduman sa Albay. Sa report kan Department of Agriculture, Agriculture Training Institute, maawot kan training na pahiwason ang kaaraman kan mga parauma dapit man sa tamang panahon asin paagi kan pag-aninin paroy, makinarya sa agrikultura, pagsaray kan inaning paroy asin ang paggamit kan byproducts gikan sa paroy. Nagkapira sa mga tema na pigdiskutir iyo ang epekto kan climate change sa production kan paroy, siring man ang prinsipyo kan pagmulino asin pagpaalang asin ang pesting pwedeng mag-atake sa sarayan kan paroy. Bilang output, nagasunad nin anom na re-entry plans ang mga kabali na pigalauman ay papautob asin iheheras sa say na makairibang parauma sa kanya-kanyang komunidad. Sigon sa Ati Bicol, i-monitor ang mga partisipanteng anom na bulan matapos ang training tangarig daang masiguro ang aktwal na aplikasyon kan sa indang mga nanodan. Sa iba pang mga bareta kitangon yan sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Biglalauman ang mas maray na kamugtakan kan panahon, magaya-gaya. Digdi sa Bicol Region ngunyan na aldaw kumpara sa mga nakalis na aldaw. Inidaraman kan pagluya asindagos ng pagluwas kan Tropical Depression Auring sa Philippine Area of Responsibility. Nangunyan sa naman na low pressure area. Dahil digdi, mayo na ining direktang epekto sa Rion Bicol, asin piglalauman ang mainit asin maharasas na panahon sa bilog na maghapon, kaya pigasabihan ang publiko na maging preparado sa posibleng init kan panahon, asin mantinidong hydrated sabikan pag-asa. Bareta na kitangon yan sa luwas kan Pilipinas. Kinumpirmar kan Air India na 241 katawo na anagadan asin saroan nakasalbar gikan sa nagrampahog na pampasayarong eroplano ninda na pasiring kuta na duman sa London. Ang eroplano kaya igwang lunad na 169 Indian nationals, 53 na Britons, 7 Portuguese nationals, asin man sarong Canadian. Solamenteng an Briton na si Vice Waskumar Ramis ang nakasalbar kung saan matapos na madangog subuot ang pagsabog sa makina kan eroplano, tulos ining naglukso sa exit door. Kaibahan na nagadan si Vijay Rupani, ang dating Chief Minister kan Banwaanin Gujarat. An 68 anyos na si Rupani, ininailihir sa pwesto poon 2016 hasta 2021 matapos man
o natapos kan India and rescue operation sa lugar kung saan ang sarong nakasalbar presenteng nagpaparahay na sa hospital. Apero digdi nasa 50 man ang nadamay na binagsakan o sa binagsakan kan eroplano kaya sa kabilugan 291 ang nagkagaradan. Pigahanap na kan mga otoridad ang black box kan Air India Flight 171 para maaraman kung ano ang naging rason kan pagrampahog kaini. Maabot man sa 50 mga medical students ang lugadan matapos na mabagsakan kan Air India sa nasarong Boeing 787-8 Dreamliner ang edipisyo kung sa insinda nag-i-star ang sinambit ng mga medical students. Nagpasiring naman sa India ang mga eksperto gikan sa US as in United Kingdom para magtabang sa investigasyon sa insidente. Inasigurar man kan airline company na Air India na sa indang tatawanin tabang ang mga biktima kung sa inlambang saro makakaresibi ni nasa sobra sa 6.5 million pesos. May girumduman dahil pa nakakarayo gikan o puon kan maglayog ang Air India as in nagbagsak na ini sa residential area harani sa Ahmedabad Airport. Sa ropang bareta sa luwas ka nasyon, ikinaanggot na entero kan Japan ang delikadong pagmamaniobra kan fighter jet kan China na dikit-dikita ng tamaan ang saindang eroplano sa Pacific Ocean. Sigon ki Chief Cabinet Secretary Yoshimasa Hayashi na ang J-15 Chinese warplane nagikan sa Shandong Aircraft Carrier naglayog nin 45 meters sa ranis sa indang P-3C Maritime Surveillance Plane kan Japan. Ang P-3C aircraft inipagassadiri kan Maritime Self-Defense Force kan Japan na nakabase sa isla kan Okinawa. Nagkondusir sa nasindanin surveillance sa international waters sa Pacific Ocean o kan naggibuhon ang Chinese warplanes ang delikadong lakdang. Dahil bakumanda ini ang inot na pagkakataon subuot na may ginibong arog kay ni ang China sa saindanin hulita ka nagtalikod na Sabado lina pagdaakan na Chinese J-15 warplanes gikan sa Shandong ang saindang Japanese P-13 patrol aircraft na haros 40 minutos na pighapag sa ere. Inasigurar kan Japanese government na mamantinin rinda ang maray na komunikasyon sa China sa anuman na level as idadagos ninda ang monitoring kan airspace na sakop kan Japan. Yan mga tugang ang tiniripo na bareta sa BBS News Center. Nakaibahan sa pagpaabot ng bareta sa lado lokal, Boyet Paderes, siring man si Boss Oka Esmenda. Sa lado technical, Pastor Serge Marmol, asin si Ariel Camarote. Ako po si Daryl Banyas, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Oras mga tugang, igwana kitang 40 minutos. Makalis na po ang alas 12 minuto. Sabi ng dai ka magsabay, maaanggot si nanay si tatay. Mga magurang ko kay striktong marhay, kaya nunoy dapat kang maglikay. Kung ako mo iilusyonan, ulay bako tabi sa dalan. Kung tunay na ako, simong namumutan, ako dapat mong igalang. Ako ang daraga, pikula ng tunay, sa lalaking hambugon, hamog kong makisabay. Maski nasabiyon mong ako, iraton, daibali na ta ako. Magayon, Bueno. Maray na ito mga tugang. Aldaw na kita ngunyanin ng Biyernes. Mga magurang Maurulay-ulay pa po kita hasta alauna. Hindi po sa programang Hiran sana. Ini po ang sendong amigo Yetbu Boyet Paderes po.
Sa lado technical, siyempre si Pastor Serge Marmol. Antes kita magpon partner, ang sa tuyang Daily Bread. Mula sa awit 46 Gs, magsitahimik kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y mabubunyi sa gitna ng mga bansa. Ako'y mabubunyi sa lupa. Salamat Ma'am Sheila and Pastor Serge Marmol. Petsa ano na kita partner ko niyan? 13. Aldaw ning Biyernes, bulan na Hunyo 2025. Welcome po sa programang Pahiran-Hiran sana. Ma-shoutout ko na kita partner. Si Sir Lauro Rivera San Jose. Happy Fiesta ka naman. O Kamaligan. Fiesta ko na sa Kamaligan. Itirong Kamaligan. Ayun Aaron Asaldo, hi po sa Ilocabos, Marina Auto po, pasaut po sa Barangay San Antonio Bumbon. Happy Fiesta po sa family Fred Balacyaw and family Sarmiento Villarin, Kasungkad, Asaldo. Igdi po sa Bunbon, Camarines Sur. Diyan sa San Antonio, yaon diyan lang sa tuyang amigo, si Harry Benitez. Harry Benitez, katapos ka na termino bilang konsyal sa Banawaan ng Bumbon. Ngunyan garo ang sayang agum. Ang sayang agum ang municipal kagawad diyan. Maribay lang ini palibasa si Harry Benitez kuyan mabuot wise. Ano man ang sa imong kuyan kahagadan, hagad na tabang, perming open arms si Harry Benitez. Kaya mabuhay ka Harry. Dahil nadadaog sa eleksyon. Si Harry Benitez. Pati lang sa tuyang amigo yan, si Jeffrey Pasubilyo. Si Jeffrey ko niyan? Konsyal o nang nangyari kay Jeffrey Pasubilyo. Kuminsan baga konsyal, kuminsan dae, kuminsan konsyal, kuminsan dae. Ano ba talaga Kuya Jeffrey? Ang sa kuyang partner medyo nagdalagan dyan sa likod may namamati. Kaya kita ngo lang yan mairibanan. Iglesia sa tuyang programang Pahiran-Hiran sana. Kaso bago naagyan ko ining pastor igwang mga magurang na grabe ang ringis sa endang mga aki. Itong minamaltrato ninda nga sa endang mga aki na imbis na sinda ang magprotehir, magtauning proteksyon, asin magtauning maray na buhay, sinda pa ang nagiging kausa kan makamati ang sa mga aki ning grabe karingisan, bangungot sa buhay. May mga nababarita mong kita kaya digdi sa tuyang lugar, pero dai kayang lampasan ang nangyari sa sarong daraga, pastor. Sarong daraga nga tagaduman sa France na inilaom kan sayang sa diring ina sa laog ning ginapos siya sa sarong sadit na kwarto na dahil nga nakakalagbas ang saldang. Init kan saldang, igapos siya partner ning 25 taon. Ay malupit ining gurang na ni. Sa France po mga tugang, may sarong pangyayari na nakasyak sa enterong kinaban pagkatapos na madiskubre na ang sarong daraga, magayon na daraga, si Blanche Monnier, na pinangaki po kan 1849, aki siya kan yaon po siya sa wealthy aristocratic family, beautiful, kind, asin paano yung mga pangarap sa buhay bilang sarong babae. Alagad lang sa iya man ina
si Luis Munier had igwa nga sa diri pala na plano. Kan si ang sayang aki na si Blanche ma-inlove sa saro pastor na lalaki na bako nindang kalibel sa pagbuhay-buhay. Bako nindang kalibel sa bako nindang kalibel sa pagbuhay-buhay. Ang ginibo kay nga sa iyang ina na si Luis Munier, ipig kandado siya, ikinulong siya sa sarong sadit, windowless, yung bintana na kwarto na pati ang sunlight dai makalusot. Uli nga ni sa saradong-sarado ni partner. Ang kaibanan niya duman, mga kinu, ang sa iyang ati, ang mayong fresh air, total darkness, asin man na katahimikan. 25 taon siyang ikinulong kan sa ina sa sadit na kwarto. Nakagapos pa, pero ka nakagapos, nakakandado ang puwertahan kay ni. Ang sa iyang kaiba-iba duman, naging kaiba-iba, itong scrap of foods slid through the door. Kung napapakakanon siya, ito lang na tanugkan na latagaro yan, kung plato, palaog duman sa iyang kwarto. Ngunyan, ang sa iyang mga amiga, nawawara ngaya si Blanche Munier. Baad ngaya yaon sa England or sa Scotland. Pero ang katotohanan, yaon lang siya partner duman sa salaugan sa indang arong. Nalalaom siya kan sa iyang ina, kan si Blanche, ma-in love sa sarong lalaki na bako nindang kalibel. Yan ang sinasabi ko. Na dahil aram ka sa mga amigo na yaon lang siya duman sa harong, nakalaom, asin ang naglaom sa iya, ang sa iyang saliring ina, nakuta na magpuputir sa iya, matao sa iya kang kaginawahan, matao sa iya ng maray na puturo. Ang ngunyan, kan 1901, na-discovery partner sarong sekretong surat ang naresibi kan mga autoridad duman sa Paris. Ang ginibo kan mga pulis, sinabi kung si Sain nagsurat kayo ito, basta anonymous. Anonymous letter nakaabot sa kamot kan mga autoridad duman sa Paris. Ang ginibo kan mga pulis, sinakyada ninda ang harong kaining Blanche. Yaon duman partner na ninda ang kahilak-hilak na kamugtakan, malnourished, halos lang na sana, ang mata garo perming nakukubanan sa kurbada, ang sa iyang buhok nagraragas na, napapalibutan siya kan mga ati na sa iya masalang ati. Lalingawan siya partner kan kinaban, lingaw na kutan ang kinaban sa iya. Alagad nag-aasa pa na balang araw mabalik matutulakan ninda kung nahain ni Sugans. Ang sa iyang ina pig-aristar, ang publiko interim nagkakurubanan, asin man nag-isip kung anong klaseng karingisan ang pag-iisip kayo ng ina na kuta na magayon-gayon kang daraga, dapat makakuha ka ng agumon, itong personal mo man, bakong bako itong mailing bako mong ka-level na idudulag mo o gagapusin mo ang aki mo, ilalog mo sa kwarto. Si Blanche sa partner nakasurvive, nabuhay siya sa natatala niyang panahon sa sarong institusyon. Sarong institusyon na minsan nagkaigwa ning pangiturugan, na magkaigwa ning maray na pamilya, hinabon sa iya kan sa iyang magurang ang mga oportunidad na yan na
sa diri kan sa iyang pamilya, maray na puturo asin man magkaigwan ning maray-ray na pagbuhay. Yan parte la, nabanggit ko lang, nadaagihan ko lang po yan mga tugang, binasa ko, may tarong pa lang kayo ng ina na sobrang ringis sa ilang aki. Pag na-discover niya, dadain nagsusulod sa iya, ay makakamati ng bangungot ang mga aki kani. Parehas man mo niya ng mga panahon partner na igwang mga mariringis ng mga magurang. Mamaltrato. Ang mga aki. Pigpapakakan. Sisikaran, paplaying kikon. Pero mas grabe ang namatay kay ni Blanche Munier. Uli sa 25 taon siyang ikinadina. Grabe ikinadina sa sarong kwarto na halos dahil nga ni makalaog ang duros. Dahil nga ni makalaog ang init kan saldang. Nakakadina siya kan siya madiskubre kan mga autoridad ay talagang kung mayong balat magsusuruayan ng tulang. Makanuso na ang mata niya pero minggaro nakukubanan. Tapos kung taong kang mayong kaibanan dyan sa sarong tunin ng kwarto madiklom. Ang kaibanan mo lang mga kino, ipis, kung ano-ano. Yan ang ginibo kan sa sarong magayon na daraga. Taga France partner, siyempre magayon ini. Mistisa. Maski sinda mga muriton pero magayon. Ang kasalan lang niya, namuot siya sa rong lalaki na bakong kalibil kan sa ilang pagboy. Mga aristokrat, sinda. Mga kung sa nabubuhay sila na nakaaangat sa mga digdi sa tuya, maski magkontra. Ay, madulag. Pagsala, rambuton pampayukan, buhukan payukan ina. Tumang na, naamot ka lang ngayon sa lalaking yan, tumang ka na sa ko. Ay, talay mo ko pakiraman ma. Ay, nagkakaminuutan nga kami ni Andres. Kaya di ka magpara sabal-sabal dyan, tatibaan nga playing kikunta ka. Pala nag-shout out ka na, partner? Ayun na. Si Ate Gili. Ay, si Ate Gili. Yaw si Ate Gili sa Dubai. Nagdadalan sa Qatar. Nagdalan sa Ate Gili, nahiling mo. Di ko nahiling si Ate Gili. Nagdadalan si Ate Gili, Dolores Pera. Ma'am Ruth Cledera, maray na udto po sa imo. Salamat po kang pag-antabay. Kaning iba, iyon naman gawin na, nahiling mo naman ini. Salata lang kami dyan, ate, pag nabokal itong pinapabakal ming property sa labo, travel na kami ni ate Ila. Siya lang bahala sa ticket. Kaya talata lang kami dyan. Basta importante, may madagusan dyan sa Qatar. Dahil ka basta duman magkuyanta. Bawal duman ang sinisigarilyo kung sa'id. Kulungan ang hagupon mo duman. Pero milang ako yan, makikiagi po. Makiagi ka sa gulay-ulay, dapat nakayuko ka, makiagi po, tabi po apo. Araw kayo mga tirada, tangan hindi ka makulog, hindi ka batutaon. Ikaw pastor, sa ikang nasyon hali, Saudi. Bakong araw kaya pastor, dapat tabi po apo. Mayo naman kayong duman. Makiagi po. May ipas. Duman man lang yan sa bundok ng tralalaman yan mga tabi apo. May ipas gentleman. Oy, pabutan ta partner, happy fiesta dyan sa Moriones. New Moriones, kay Paiberting. Bakong pista man ki Mila Bildad. Sa Uson fiesta man da sa Uson. Sabi na sa Libmanan, so dinuman ang tangharo. Ay, arayoon. Di pista man ki Paimong Tomas. Piyesta man duman. Anong nangyayari kay Paimong Tomas na dahil lamang nag-uko yan? Mayo, mapakong tayo maghiling kan messenger. Minsan mo na si Paimong Tomas, kanting maatake kita dyan. O dyan Painggo. Ang sabi pati kang ko yan, sino Inggo? Painggo, Berting. Ang sabi pati kang Pag-asa, magaya-gaya ang panahon ngunya na aldaw sa bilog na Bicol region. So dahil kita makakamati nin oran ngunya na aldaw. Bakong araw ka to dati iba man pala nito. So nag-uran man. Sa ron taon iribahan kita duman nagpiesta sa New Moriones pagkabanggi. Dahil kita nakabarayli. Pigparabantayan sa nakita ni Bet, nagkaburuyong. Nagkaburungaw. Nagkaburuyong kita, pigparabantayan kita ni Bet, kaya nakabarayli pagkabanggi.
nakaduman lang sa bailihan ka to sa Atisisang. Burungaw, ano? Happy Fiesta po dyan sa pamilya Filipino. Dyan po sa New Moriones, Ocampo, Camarines Sur. Okay, ano pala, ibuso siya bukod sa uka, nakakaaram ka ni, kompletong detalles ka ni, siya ang naging kaiba-iba ka ni, ini nagsisikat, si Bugoy Drilon, buso uka, si Bugoy Drilon, nakaban sa ABS-CBN, ano ang rason si Bugoy Drilon, ibinan ka na ABS-CBN, hindi ko aram ang istorya kaili, pero aram ko easy ini. Nagbalgar sa kontrata. Si Busuka talaga. Malupit, Pastor. Nagbalgar pala sa kontrata. Pero pinirmahan kayo ni Bugoy Drilon, 150,000 pesos. Ang gusto ni Bugoy Drilon, 200. Balgar na. Pagkaman, digri ka lang ngayon sa network na Animaluwas. Pero yaon sa luman sa sarong network, nagpapasad-pasad. Kaya pigban siya. Management kan ABS-CBN pero nganda mabalik na si Bugoy Drilon po para sa karaman kan kabos ini po si Boss Oka kaya ang nagaganap bilang siya ang nga ni kasi katungdan mo kay Bugoy pinasundo siya nagkukuyang kang nag-advise tungkol sa kwarta sa kwarta ano ang kabugtakan mo, Ricky? Ano ang kuyan mo? Media facilitator kan USI. Kinuha siya, ngaya buso ka, medyo ngaya baan ngaya mapasala ng landas si Bugoy, maray pa ngaya ikan na ngaya ang media facilitator. May gusto ngayang mag-interview, pagbigyan mo. Pero ngaya, di ka ngaya malingaw na pagguguman ang ma-interview. Mas dakula pa buso ka ang nakukuha mo kaysa luman sa nag-i-interview. Basta sabi ni Bel Galan, sabi ni Kang-Aki ni Snowbel Sanchez, nag-guest kaya sinda sa ibang network dahil nagpaaram sa management na nagkakapot sa inda. Yan ang sinasabi ko. Dapat exclusive lang sinda sa ABS-CBN. Dahil sila pwede magpasad-pasad dyan sa ibang network. Channel 5. Paaram na kita. Partner, nganyang Biyernes po, pag alauna si Ate Risa, alas 2, si Bobby Cool, mga tugang, alas 4, si Pastor Eman Prado. Bueno, mga tugang, salamat sa inyong pag-antabay. Medyo kulang kita sa oras, kalakol tapakotang tutukaron, iglesia sa tuyang programa. May nagsabi din na pwede po madagdagan ang oras nindo. Si kuya niya, so amigo, si Bugoy. Kuya, masila. Dagdagan na ang oras, may topic ka na ang minsan. Pero kung nagdagdag ng oras, dapat ang topic mo, dagdagan mo. Assignment mo man yan. Bueno, mga taugang, salamat sa inyong pag-antabay. Good afternoon kay Ate Gili na nag-aantabay ko niyan dyan sa Qatar. Sa tuyang mga parantabay, salamat po. Sa lado technical, mga tugang, kaibahan po si Pastor Serge Marmol, asan si Ariel Camarote. Ako po si Daryl Banya, salamat ka sa inyo po, antabay. Usan palalawgan na papasta, kaluyuhan kagugupan, masira ka, kay alam raghal kakalwasan, aari na. Ang kabataan hasulod na eskwilahan, ang humay unkat baring, dango kay palay